Magsimula tayo sa ating kwento kung saan makikita si Meng Dai nga naiinis at ramdam pa rin niya ang pagtuhog sa kanya ng ating bida, at sa kanyang isip-isip na balang araw daw itong kanyang manyakol na disciple ay kanya daw itong pupunitin ng 1,000 beses, at pinakita na nga ang eksena sa lugar ng Jubao Peak sa Jubao Tower. Dito makikita ang ating bida nga papasok sa isang silid habang ang dalawang bantay naman ay nag-uusap habang kanilang tinitingnan ang ating bida. Saad pa nila na diba ang disciple daw na iyan ay nanggaling sa Yunxia Peak. Nagsalita naman ang isang bantay nga narinig daw niya na ang disciple daw na iyan ay nanalo sa isang laban sa life and death battle arena, at maya-maya dito makikita ang isang babae nga nakatayo. Ito ay ang Jubao Peak inner disciple, na si Chu Xiao. Masaya ito habang kanyang sinalubong ang ating bida. Wala naman ano-ano agad na hinawakan ng ating bida ang mukha nito. At nagtanong naman si Chu Xiao sa ating bida kung nandito ba daw ito upang magbenta ng mga item. Nagsalita naman ang ating bida kay Chu Xiao na kung papaano daw nalaman ng kanyang junior nga nandito siya upang magbenta ng mga item, o baka naman marunong kang magbasa ng memorya. Sumagot naman si Chu Xiao sa ating bida na ang kanya daw senior ay pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa life and death arena at ito ay nanalo. Sino ba naman ang hindi nakakaalam kung gaano karami ang iyong spiritual stone sa buong holy ground? Ngayon ay dumating ka dito sa Jubao Peak, natural na ako ay magtanong kung narito ka upang magbenta ng mga item, at sinabihan na nga ni Chu Xiao ang ating bida na sundan daw siya dito sa tower, at sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang sinusundan si Chu Xiao, na ngayon lang daw siya nagpakita dito sa Jubao Peak, ngunit agad daw siyang hinailan nito papasok sa tower. Ano kaya daw ang gusto ng babae na ito, bakit agad itong lumapit sa kanya? At nang nasa loob na sila ng tower dito makikita ang ating bida na mayroong tinitingnan na isang bagay sa loob ng silid, nasabi na lang ni Chu Xiao sa kanyang sarili na sobrang weird daw ni Senior Chu dahil simula nang pumasok siya dito sa Jubao Tower ang lahat daw ng mga produkto dito ay kanya lang pinaglaruan, wala man lang siyang binili, hindi na daw niya alam kung ano ang laman ng isip ni Senior Chu, at sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang tinitingnan ang isang herb, na ang Mortal Realm item daw ay nagkakahalaga ng 50 na upper class na spiritual stones, pwede na daw niya itong ipagpalat sa breakthrough points, at itong mortal herbs daw ay kahintulad lang din ng presyo, pwede na daw niya itong ipagpalat sa 10 second tier spiritual pills na pwede ipagpalat sa 15 breakthrough, ngunit kung ipagpalat ang isang bagay na may pinakamaraming espiritual na enerhiya sa sistema tulad ng ilang mga magsasaka ng tao ay babahain ako ng isang spiritual points, at nag-notify sa ating bida ang kanyang system. Sabi pa ng system na ang host daw ay isang henyo. Paano daw naisip ng host ang isang bagay na pinakamalupit, at dinagdag pa ng system na gaya ng inaasahan ng nakatalagang kontrabida. Ang system reward ay nag-triggered. Ito ay ang Earth Grid Flying Boat Suan Ying Soo. Ayon pa sa system na ang iyong mga ideya ay wala sa kahon ngunit sa kasamaang palad ay hindi ka maaaring direktang makipagpalitan ng kaluluwa patungo sa breakthrough points, at sumang-ayon na lang ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng kanyang system habang napabuntong hininga. Nasabi na lang ng ating bida habang kanya pa rin tinitingnan ang herbs na kanyang hawak-hawak, na namiss daw niya itong tingnan, habang si Chu Xiao ay nakatingin sa ating bida. Kanya daw nararamdaman ang isang nakakakilabot na intent nga nanggaling sa mga mata ng ating bida, at sinabihan na nga ng ating bida si Chu Xiao na gusto daw niyang bilhin ang mga pills at saka spiritual energy recovery, at ang cultivation pills. Mayroon ba daw sila ng mga bagay na iyon, at bigyan daw muna siya ng 15 milyon na nagkakahalaga. Hindi naman makapaniwala si Chu Xiao sa dami ng gustong bilhin ng ating bida at ito ay natulala, dahil bakit daw kinakailangan ng ating bida ang ganoon kadaming mga recovery pills, gagamitin lang daw ba niya ang mga pills na iyon upang maligo, at sinabihan na nga ni Chu Xiao ang ating bida nga napakahusay, gagawin daw niya ang kanyang mga sinabi sa kanya. Nagpasalamat naman ang ating bida kay Chu Xiao, at sa isip-isip ng ating bida na mayroon pa daw siyang ilang natitirang mga spiritual stones, titingnan daw niya kung mayroon pa siyang mga kinakailangan, at sa ilang sandali mayroong nakita ang ating bida na isang interesanteng bagay, dahil nagtataka daw siya na itong hindi mahalagang tipak ng tansul na ito ay nagiging sanhi upang mag-react ang kanyang sword intent. Ano daw ba talaga ang nakatago sa loob ng tansul na ito, dahil ang kanya daw sword intent ay masyadong naakit sa bagay na ito. Tuwang-tuwa naman ang ating bida habang kanyang pinagmamasdan ang tipak ng tanso na kanyang hawak-hawak, at si Chu Xiao naman ay kanyang sinabihan ang ating bida na ang mga pills daw nga kanyang ninanais ay nakahanda na, siya na lang daw ang bahala na bumaba upang kanya na itong kunin. Sumang-ayon naman ang ating bida,
at agad nagtanong ang ating bida kay Chu Xiao kung magkano daw ba itong tipak ng tanso na kanyang hawak-hawak dahil gusto din daw niya itong kunin. Nagsaad naman si Chu Xiao sa ating bida na ang bagay daw na kanyang hawak-hawak ay isa lang walang kwentang basura, kunin na lang daw niya ito kung gusto niya. Ngunit sa hindi inaasahan ni Chu Xiao agad siyang binigyan ng ating bida ng maraming spiritual stones. Sabi pa ng ating bida na iyan daw ay 100 matataas na mga spiritual stones, kunin na daw niya ito. Ayaw daw niya umalis sa lugar na ito na mayroong utang na loob, sundan na lang daw niya siya at bumaba na sila. Agad naman sinabihan ni Chu Xiao ang ating bida na hintayin daw niya siya, at nagtanong ang ating bida kay Chu Xiao na kung ano pa ba daw ang kanyang ibang mga ginagawa sa ngayon. Sumagot naman si Chu Xiao sa ating bida na mayroon daw siyang itatanong sa kanya, ano daw ba ang kanyang may itulong. Pero sa isip-isip ni Chu Xiao na kinakailangan niyang ibigay sa ating bida ang kanyang pagkababae sa gabi na ito upang maabot niya ang kanyang mga layunin, at sa ilang sandali makikita si Chu Xiao na masaya habang kanyang hinimas-himas ang likod ng ating bida. Saad pa ng ating bida kay Chu Xiao na kung ito daw ba ang kanyang ginagawa ngayon ay masyadong mahirap, sabihin lang daw niya sa kanya kung siya ay nahihirapan. Napaisip naman si Chu Xiao sa ating bida kung ano ang kanyang sasabihin, at kanya na nga sinabihan ang ating bida kung may alam daw ba ito patungkol sa Taisu Divine Tower. Sumagot naman ang ating bida na syempre may alam daw siya patungkol doon. Ayon pa sa ating bida na ang Taisu Divine Tower ay isang lifeblood empiric weapon nga pagmamay-ari ng Taisu Emperor. Ito ay mayroong kakayahan ng parehong opensa at depensa, at sa loob nito ay naglalaman ng lahat. Ito ay inilagay sa Taisu Peak noong ang Emperor ay sumakabilang buhay. Ito ay hindi lamang tagapagtanggol ng sekta ng Taisu Holy Ground, ngunit ito rin ang pinakamagandang lugar para sanayin ang mga disciples sa kanilang sarili. Ang pagsubok ng tore ay upang subukan ang combat powers ng mga disciples, at ang talent comprehension na mayroong lakas na loob. Ang mas mataas ang naakyat ay mas maraming makukuha na benepisyo. Nagsalita naman si Chu Xiao sa ating bida na ang kanya daw layunin ay nauugnay sa Taisu Divine Tower. At dagdag pa ni Chu Xiao sa ating bida na kung alam din daw ba niya na ang isa sa Taisu Holy Grounds, ang 3 Secret Realms. Ito ay ang Secret Realms ay magbubukas ngayong buwan. Sabi naman ng ating bida kay Chu Xiao na wala daw siyang alam sa mga ganyan dahil masyado daw siyang abala sa kanyang pag-cultivate, kung kaya wala siyang naririnig na ganyang balita. Ngunit naririnig daw niya ang patungkol sa Huangyao Secret Realm, iyon daw ay magandang lugar sa pag-treasure hunting. Ayon naman ni Chu Xiao sa ating bida, na upang makasali sa Huangyao Secret Realm, kailangan daw niya muna pumasok sa Taisu Divine Tower at mag-participate sa mga tower trials. Doon sa trial, ang unang 300 na mga disciples na umabot na sa Sea of Consciousness Realm at ang unang 1,700 Divine Bridge Realm ay makakatanggap ng pahintulot upang makapasok sa lihim na kaharian. Saad pa ni Chu Xiao sa ating bida na bihira daw siya magkakaroon ng kalaban sa kanyang kasalukuyang realm. Tiyak nga nasa top 300 daw ang ating bida pag pumasok siya doon sa tore, at bulong pa nasabi ni Chu Xiao sa ating bida, na siya daw si Chu Xiao ay humihingi ng kahilingan sa kanya, na sana daw tulungan niya siya, samantalang nag-iisip naman ang ating bida kung tatanggapin ba niya ang kahilingan sa kanya ni Chu Xiao, at dako naman tayo kung saan ang silid na tinutuluyan ng ating bida. Dito makikita ang buong labas nito ay binabalutan ng makapal na mga aura ng ating bida, at nag-notify sa ating bida ang kanyang system. Sabi pa nito na ang host daw ay nag-breakthrough patungo sa 4th layer of the Sea Consciousness Realm, hanggang sa umabot sa 5th layer of the Sea Consciousness Realm, at hanggang sa 6th layer of the Sea Consciousness Realm, hanggang ang host ay nag-breakthrough sa 9th layer of Sea Consciousness Realm. Nagtanong naman ang ating bida sa kanyang system. Sabi pa niya sa kanyang system na ipakita daw sa kanya ang mga kondisyon upang mag-breakthrough patungo sa 10th layer of the Sea of Consciousness Realm. Ayon naman ng system, na hindi daw niya mahahanap ang isang item upang ang host ay mag-breakthrough patungo sa 10th layer of the Sea Consciousness Realm, at nag-notice ang system sa ating bida. Sabi pa nito na nakakapanghinayang ang host dahil hindi nagtagumpay sa pag-breakthrough, naway maghanap ang host ng isang Pansa Milk at Puti Divine Flower Soul Baby Monster Fruit, at 3 mahahalagang mga item upang mag-breakthrough. Napatikip na lang ang ating bida sa kanyang ulo dahil sa mga kahilingan ng kanyang system, upang siya ay mag-breakthrough, dahil ang lahat daw ng mga item na iyon ay halos mga divine grades. Ang mga iyon daw ay isang bagay na napakabihirang makita, maaari mo lamang makuha sa pamamagitan ng pagkakataon, at hindi din sila makikita kahit sa ang pamilihan. Kahit na talagang may nagbebenta nito, ito ay magiging isang astronomical na presyo, pero kaya din daw niya silang manakawan kahit hindi pa siya nag-breakthrough.
kahit wala pa daw siya ng mga kapangyarihan na ito, at biglang naisip ng ating bida ang mga payo sa kanya ni Chu Xiao doon sa tower, payo pa sa kanya ni Chu Xiao, na minsan daw may isang disciple nga nagdadala ng kalahating bulok na kaluluwa ng sanggol na halimaw na prutas, mula sa Huangyao Secret Realm. Natuwa naman ang ating bida habang kanyang naalala ang mga payo sa kanya ni Chu Xiao, sa ngayon daw kailangan niyang pumunta doon sa Taisu Divine Tower, at lumipas na nga ang 3 araw, dito maririnig ang tunog ng isang malaking kampana. Ito ay ang Taisu Peak, makikita sa gitna nito ang isang mataas na tore, at makikita din dito na ito ay dinaluhan ng maraming mga disciple nga nang galing pa sa iba't ibang mountain peak, upang sila ay makilahok sa gaganapin na pagsubok sa tore. At sa ibaba ng tore ay maririnig ang 2 tao nga nag-uusap dahil minsan lang daw tuwing 30 taon ay talagang maingay ang panahon ng maunlad na panahon. Naisip daw nila na mayroon bang disciple na makakabasag ng record sa pagkakataon na ito, at dito pinakita ang isang malaking bato kung saan dito nakatatak ang nagdaan na mga rangkang ng mga lumahok sa tore. Ayon pa ng isang babaeng elder na sa batong ito daw nakalagay ang top 10 rangkang ng Consciousness Realm, na disciple nga lumahok sa nagdaang rangkang. Saad pa niya sa matandang katabi niya na elder na kung sino daw ba ang kanyang inaasahan ngayon na magagaling na disciples. Ang babae pala na ito ay si Mu Feiyan, isang Taisu Peak elder, at ang matanda naman na kanyang katabi ay si Old Huang, isang Taisu Peak elder. Sabi pa ng elder kay Elder Feiyan na sa tingin daw niya ang mangunguna ngayong taon ay si Ye Fan, siya daw ay mayroong mataas na potensyal at mayroong kahanga-hanga na pundasyon at mayroong mahusay na talento. Sabi pa ni Elder Feiyan kay Old Huang, na si Ye Fan daw ay kanyang titingnan kung aakyat siya sa rangkang ngayong taon. Samantala, makikita sa buong Taisu Peak, na tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga disciples na lalahok sa tore, at sa gitna nito makikita ang flying boat ng ating bida nga nakarating na sa Taisu Peak. Nasabi na lang ni Elder Feiyan na hindi daw ito kapani-pani walang bilis. Sino daw ba ang sakay ng flying boat na iyan? Ayon naman ni Old Huang, na iyang disciple daw na iyan ay nanggaling sa Yun Xia, isang direct senior disciple. At dito makikita ang ating bida na maangas nga nakatayo at sakay-sakay sa kanyang flying boat, at agad itong lumapag sa ibaba at dali-dali na umalis upang magmasid, at biglang napatingin ang ating bida sa unahan at ito ay napaisip dahil mayroong 2 nag-uusap na babae na mayroong malalaking pakwan. Ito pala ay si Elder Yang at si Suruzu, na nanggaling sa Dao Peak, isang direct disciple, at bigla mayroong isang disciple nga excited na sa gaganaping pagpasok. Sabi pa niya na kailangan daw niyang pumasok sa top 10 sa Consciousness Realm, at patunugan ang bell sa Taisu Tower. Ang lalaki pala na ito ay si Ye Fan Tian, nga nanggaling sa Tianjian Peak, isang direct disciple. Napatigil naman si Ye Fan sa kanyang kasiyahan dahil biglang nagtanong ang ating bida sa kanyang likod kung sino daw ito, at agad itong nagbigay paggalang sa ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na kung isa ba daw siyang senior disciple nga nanggaling sa Yun Xia Peak, dahil ang kanya daw pangalan ay si Ye Fan. Nabigla naman ang ating bida sa pangalan ni Ye Fan, dahil ito daw pala ang pinag-uusapan ng lahat, hindi man lang ito tumingin sa kanyang swerte. Ito ay hindi kapani-paniwala, at dito na nga kanilang pinag-usapan ang patungkol sa pagkapanalo ng ating bida ng mga maraming spiritual stones sa life and death arena. Ngiting sabi naman ng ating bida kay Ye Fan na hindi na daw iyon kailangan na banggitin. Humanga naman si Ye Fan sa ating bida dahil ito daw ay masyadong mabait. Ngiting sabi pa ni Ye Fan sa ating bida na mas maganda daw nga gumawa sila ng pagkakaibigan, pero sa isip-isip naman ng ating bida na itong personality daw ni Brother Ye Fan ay straightforward na bagay na kaibigan, yung tipong sip-sip na mayroong tuyo ng swerte, at tinawag na nga ang pangalan ng ating bida upang siya na naman ang pumasok sa trial. Saad pa ng ating bida kay Ye Fan, na siya na naman daw ang papasok sa trial, magkikita na lang daw sila muli sa susunod. Sumagot naman si Ye Fan sa ating bida na good luck daw sa kanyang pagpasok, at naglakad na nga ang ating bida papasok sa trial, at dito makikita sa Taisu Tower first floor, ang nakaabang na halimaw sa ating bida at nanlilisik ang mga mata nito. Wala naman pakialam ang ating bida sa mga nakaabang sa kanya, at tuloy lang ito sa kanyang pag-abante. Ang nakaabang pala sa ating bida ay 4 na mga lobo, kanilang pinipigilan ang ating bida nga makalusot sa second floor, at ito ay naglalaway at naghahanda na upang sagpangin ang ating bida. Ang ating bida naman ay kanya nang nilabas ang kanyang espada. Saad pa ng ating bida nga ilang aso lang pala ang sasalubong sa bisita. At sumugod na nga sa ating bida ang 4 na mga lobo, halatang gusto nilang katayin ang ating bida, dahil kanila itong pinapalibutan upang hindi makatakas.
Ngunit wala pang 1 minuto ang lumipas, mabilis lang pinaghihiwa ng ating bida ang mga katawan nito, nang wala man lang kahirap-hirap. Seryosong nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na kakaunti lang daw ang mga beast dito sa The Sea of Consciousness Realm, at nakarating na nga ang ating bida sa Taisu Divine Tower sa 67th floor. Dito makikita ang ating bida nga naglalakad, at sa kanyang harapan mayroong isang babae na agad na sumalubong sa kanya, at agad na inakit ng babae ang ating bida. Ngunit ang ating bida naman ay walang pakialam kahit sexy pa ang nasa kanyang harapan, dahil hindi daw siya ang tipo ng tao ang madaling maakit sa mga magagandang babae. Sorry na lang daw siya dahil buo na ang kanyang desisyon na tapusin ang floor na ito, at sa ilang sandali makikita ang babae nga umakit sa ating bida na agad niya itong hiniwa, dahil siya daw ay si Chushu ay nakasama na ang hindi mabilang na mga babae, at sorry na lang daw ito dahil hindi siya kabilang sa mga listahan sa mga babae na kanyang gustong tuhugin. Kung kaya tanggapin na lang daw niya ang pagtuhog ng kanyang espada, at maya-maya nakarating na nga ang ating bida sa Taisu Divine Tower sa 68th floor. Dito makikita ang 4 na mga kulay ng mga elemento, at sumambulat dito ang mga elders na gumagamit ng mga elemento ng mga hayop. Sila ay kanina pa nakaabang kung sino ang disciple ang makakarating sa floor na kanilang binabantayan, upang kanilang subukan ang lakas ng disciple na gustong humamon sa kanila. Kampante naman na tinawanan ng ating bida silang 4 dahil silang 4 daw ay nakaabot na sa peak of the Sea of Consciousness, at sa ilang sandali kung gaano katagal naghintay itong 4 na ito sa kanilang floor na binabantayan, ganoon din kabilis silang tinalo ng ating bida, nang wala man lang kahirap-hirap, at sa Taisu Divine Tower sa 98th floor ay nakarating na ang ating bida. Makikita dito ang isang tao nga nakaabang sa ating bida. Ang nakaabang pala sa ating bida sa 98th floor ay si Taisu Z. Siya ang nakabantay sa peak of 98th layer of the Sea of Consciousness. Masaya naman nga nakangiti ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang imahe ni Taisu Z dito sa tore, at agad na nga nagtanong ang ating bida kung siya daw ba ang emperor na si Taisu Z, at seryoso lang naman tinitingnan ni Taisu Z ang ating bida, samantalang ang ating bida naman ay hindi pa rin maalis ang kanyang ngiti sa kanyang mukha, dahil siya daw ba talaga ang primordial emperor, at umatake na nga ang ating bida kay Taisu Z. Saad pa niya kay Taisu Z na maglaban na daw sila ngayon mismo. Laking gulat ng ating bida dahil madali lang hinarang ni Taisu Z ang espada ng ating bida ng kanya lang isang kamay, na wala man lang kahirap-hirap, at hindi pa natapos sa pag-atake ang ating bida at agad itong naghanda ng kanyang pagsipa. Sigaw sabi pa niya kay Taisu Z na mamamatay na daw ito, at si Taisu Z naman ay hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan, at nang tumama na ang malakas na sipa ng ating bida kay Taisu Z, laking gulat niya dahil hindi man lang ito nakapinsala, at hinawi na nga ni Taisu Z ang kanyang isang kamay, at madali lang tumilapon ang ating bida sa lakas nito. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili habang ito ay nagtataka pa rin, dahil imposible daw itong lakas ni Taisu Z kahit isa lang itong primordial sacred constitution. Siya daw ay casual lang na hinagis ni Taisu Z sa itaas, sa pareho lang nila na realm, wala daw itong kabuluhan kahit na siya daw ay isang emperor. Makikita naman ang imahe ni Taisu Z nga naghahanda na ng pag-atake sa ating bida, at sumugod na nga si Taisu Z sa ating bida, at ito ay sobrang bilis, habang ang ating bida naman ay kanyang hinihintay ang papasugod sa kanya na si Taisu Z, at nagkatapat na nga ang kanilang mga kamay, ramdam sa kanilang paligid ang malakas na pressure ng kani-kanilang mga atake, halos pinagpawisan naman ang ating bida dahil pag magtagal daw itong ganito, siguradong matatalo siya. Samantalang si Taisu Z naman ay nabigla dahil kayang makipagsabayan sa kanya ang ating bida, at laking pinagtataka niya kung ano daw ba ang gagawin sa kanya ng ating bida. Ngiting demonyo naman ang ating bida sabay sabi kay Taisu Z na mata daw sa mata, buhay sa buhay. Alin man daw sa kanilang dalawa ang mamamatay dito ngayon, dahil ganito daw ang kanyang paraan sa pakikipaglaban, at makikita na nga silang dalawa na pareho na ayaw magpatalo, wala ni isa sa kanilang dalawa ang sumusuko. Ngunit sa bandang huli makikita si Taisu Z nga hawak kamay na ng ating bida at kanya itong sinakal. Saad pa ng ating bida sa kanya, kung nagbibiro daw ba ito sa kanya, kinakailangan pa daw niyang gumamit ng sword intent. Sa ilang sandali makikita si Taisu Z na tuluyan ng sumuko sa ating bida, at ito ay napaluhod sa kanyang harapan, at matagumpay nang nakapasa ang ating bida sa 98th floor. At dito sa 98th floor makikita ang 4 na mga nakatayong bato at sa loob nito ay mayroong mga mahahalagang mga martial art techniques. Napakamot ulo na lang ang ating bida habang kanyang tinitingnan itong mga bato dahil ano daw ba ang kanyang dapat na piliin sa 4 na ito.
at sa ilang sandali nakapili na nga ang ating bida kung ano ang kanyang dapat na kunin, agad din naman nag-notify sa ating bida ang kanyang system sabi pa nito, na dapat daw muna niyang pag-aralan ang swordmanship technique sa loob ng kalahating araw, kung mas marami kang natututunan mas mataas ang iyong marka, at mas matututo ka ng mas mataas na marka, at nag-cultivate na nga ang ating bida upang kanyang matagumpay na mapag-aralan ang swordmanship techniques. Saad pa ng ating bida sa kanyang system habang nag-cultivate na i-consume daw niya ang kanyang breakthrough points upang kanyang ma-master ang swordmanship techniques, at nag-notice ang kanyang system na kanya na daw inactivate ang consume mode. Ang host daw ay kanyang na-achieved ang mastery in 5 techniques, hanggang ang host daw na-achieved ang 35 techniques, hanggang sa umabot ng 100 na mga techniques ang na-achieved, at nag-bell na naman ang kanyang system nga ang host daw ay na-achieved ang mastery na 1,000 techniques.